Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa. Japan magpapadala ng combat troops sa Pilipinas. Magpapadala ang Japan ng combat troops para lumahok sa paparating na 2026 balikatan exercises sa Pilipinas, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. Ang kumpirmasyon sa deployment ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang development sa lumalagong pakikipagtulungan sa seguridad ng dalawang bansa. Sinabi ni Bronner na ang paglahok ng Japan sa taunang exercise sa mga nakalipas na taon ay limitado sa deployment ng mga Japanese trainer sa humanitarian assistance at disaster relief rescue. Okay, so the reciprocal access agreement with Japan was recently ratified by both of our Congress, the Philippine Congress and the Japanese Diet last year, 2025. So this year, 2026, the RAA now allows Japanese troops to come to the Philippines to join the Balikatan exercise. No? So for the very first time, after a very, very long time, combat troops from Japan, from the Japanese Self-Defense Forces, will be coming here to the Philippines to join us in the Balikatan exercise. I cannot divulge the exact numbers or what type of units are coming in or the equipment that they're going to bring here, but suffice it to say that they will be sending now a bigger contingent to join the Balikatan exercise. Can you share where they will be deployed or which exercises they will be participating in? They will be participating most of the exercises, no? Kasi yung Balikatan exercise natin is composed of several exercises. We have the field training exercise, the command post exercise, cyber exercise, etc. So they will be joining most of this. They will get involved with a live fire exercise? I cannot divulge that information. Sa parehong forum, kinumpirma ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, na makikita ng Pilipinas ang pinalakas na partisipasyon ng Japanese Self-Defense Forces sa paparating na joint exercises sa bansa sa Balikatan. Inilarawan ni Endo na ang partisipasyon na ito ay ang mga pagsisikap ng dalawang bansa na palakasin ang kanilang bilateral security partnership. I anticipate strengthened participation of the Japan Self-Defense Forces in the upcoming exercises held in the Philippines, particularly in Balikatan. Ang taunang Balikatan military exercises sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, at mga kaalyadong bansa ay inaasahang magiging pinakamalaki, nalalawak sa parehong saklaw at intensity, sinabi ng Armed Forces of the Philippines noong Martes. Sinabi ng hepe ng AFP na si General Romeo Bronner Jr. na ang mga pagsasanay sa Abril hanggang Mayo ay magtatampok ng mas maraming tropa at mas malawak na hanay ng mga aktibidad, mula sa pagtugon sa kalamidad at non-combatant evacuation exercises hanggang sa cyber defense at mga operasyong may kinalaman sa space. Idinagdag niya na ito rin ang magiging pinakamalaking sa mga tuntunin ng intensity ng mga pagsasanay. Binigyang diin niya na sa taong ito, ang mga pagsasanay ay mas tututok sa cyber operations, na sumasalamin sa mga aral mula sa mga digmaan sa ibang bansa. Ang Balikatan, na tradisyonal na gaganapin sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, ay kasama pa ang ibang kakamping bansa sa gitna ng mas mataas na mga alalahanin sa seguridad, partikular sa West Philippine Sea. April 20 yung opening natin. 20. Tapos sir, may effect pa yung hindi ba scale down because of what's going on in Iran? Like yung US troops, sir, hindi ba sila nagbawas? Or No. We received the confirmation from Admiral Paparo himself. He said that this will still be the biggest Balikatan exercise despite the war going on in Middle East. Sabi niya, hindi tayo maapektuhan. Tuloy pa rin lahat ng ating mga plinano, ng mga activities, and yung scale and scope ay pareho pa rin.